Magandang araw po sa inyong lahat na imbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Sabi po sa balita, lawyer Manasseh Carpio has filed a criminal complaint against several officials of the Bangko Sentral ng Pilipinas, the Anti-Money Laundering Council, and 4 lawmakers over the alleged public disclosure of their bank records. In a complaint affidavit submitted to the Quezon City Prosecutor's Office, Carpio accused the respondents of violating the Anti-Money Laundering Act, the Bank Secrecy Law, and the Data Privacy Act. Named in the complaint are BSP Governor Eli Remolona Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, and members of the House Committee on Justice, including Chair Jervil Reyes Luistro, Representative Percy Sendanya, Shell Jokno, and Laila De Lima. Pero may napansin ba kayo? Bakit wala ang pangalan ni former Senator Sonny Trillanes? Hindi ba isa tong si Trillanes ang napakadaming ibinulgar sa House? Bakit parang natatakot silang isama si Trillanes? Isipin nyo 10 taon nang ginagawa ni Sonny Trillanes yang paninira daw sa mga Duterte. O bakit hindi nila makasukasuhan? Si Ramil Madriaga nga, kinasuhan nila At ngayon, sila attorney Jervil Luistro. At kasama pa ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang AMLAC. Bakit nang akala ba ni Mans Carpio, walang mga abogado sa mga to? Abogado siya, abogado rin itong mga to. At sa tingin niyo, kikilos ang BSP at ang AMLAC kung hindi nila alam ang ginagawa nila? Gagawin ba nila J.K. Luistro na ipasabpina itong mga dokumento galing ng BSP at ng AMLAC? Pero dito sa pagkaso ni Mans Carpio sa mga personalidad na ito, isa po ang ating napansin. Hindi nila dininay yung mga accounts. So, ibig sabihin, aminado sila na may mga accounts na ganyan, may mga bank accounts, may pumapasok na pera, may lumalabas na pera. Kasi ang napansin ko doon sa mga nagtatanggol dito sa mag-asawang ito, sinasabi nila na dumaan lang daw yung pera. Hindi naman daw siya nagstay doon sa bangko. Okay, granted na dumaan lang yung pera. Pero ang gustong malaman ng taong bayan, kung saan nanggaling yung perang pumasok sa bank account ni Sara Duterte at kung saan napunta. Hindi ba kasi mas mahalaga yung flow ng pera? Saan nanggaling yung pera? Saan napunta yung pera? Yun ang dapat ipaliwanag ng mag-asawang ito. And the Filipino people want answers. Hindi na po pwedeng ganito mga gumagawa ng tactic para ma-delay-delay lang yung impeachment. Lalo na at sa April 29 ay magdidesisyon na ang Justice Committee kung i-impeach nila si Sara Duterte. Sabi ng isang netizen, ha ha ha, dinidemanda ang AMLAC, Bangko Sentral, Justice Committee because of the disclosure. Clearly meant that their account record transactions are true and factual. Sabi pa ng isa, nagtataka ako, bakit hindi kasama si Sentry sa mga ididemanda? Takot ba sila? Sabi pa rito, totoo yung account nila kaya galit sila. Kung hindi totoo, i-challenge nila, mag-waiver sila ng Bank Secrecy Law. Pero paano po ba nila maipapaliwanag itong Bank Secrecy Exception na nasa Section 2 of Republic Act number 1405? Bank deposits are confidential, but this rule does not apply in cases of impeachment. Lawmakers can request and are likely to receive authorization to review bank records of an impeachable official to uncover any misappropriation of public funds. So, susubaybayan po natin ito kung saan makakarating itong demanda ni Mans Carpio. Kasi ang mga dinidemanda niya, mga abogado rin naman, alangan hindi nila alam to. Tapos BSP, AMLAC, alangan niya naman na hindi alam ng mga taga-AMLAC saka BSP yung kanilang ginagawa. At kung bakit pumayag sila na i-divulge ang mga records at accounts ng mag-asawang ito. Kayo po, ano ang masasabi niyo sa pagsampa ng kaso ni Mans Carpio sa AMLAC, BSP, at sa ilang miyembro ng House Justice Committee? Naniniwala ba kayong meron lang gustong pagtakpan ang mag-asawang ito?
Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.